Sa mundo kung saan ang kakulangan ay ugat ng panghuhusga, papaanong ipaglalaban ang nararamdaman? Kakayanin kayang talunin ng dalawang pusong umiibig ang mga hayagang pagtutol? Sa kwentong ito, masusukat ang lalim ng pag-ibig, tibay ng paninindigan at tatag ng pangako ng magpakailanman. Hey girl, nakita mo na bang hulog ng langit? Ha? Anong hulog ng langit? Naku, sa reaction mo, mukhang hindi pa nga ah. Hindi ano, kundi sino. Grabe girl, kapag nakita mo, ipagpasalamat mo na dito siya hinuhulog ng langit. Sobrang guwapo girl. Akala ko pa naman kung ano na, lalaki lang pala. Lahat naman sa'yo, pogi eh. Hindi na ako magtataka kung lahat ng lalaki na nakikita mo, sasabihan mong pogi. Tsaka dito na ako lumaki sa lugar natin. Halos lahat naman ng lalaki nakita ko na dito. Sa description mo, wala naman akong maalalang... Ay, girl. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Ang hulog ng langit. Ay, gwapo talaga. Mura. Mukhang dito siya pupunta. Baka bibili. Alalayan mo na. Bakit ko naman siya aalalayan? Tsaka, bakit siya may hawak na stick? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Ano kasi, bulag si Pogi. Pero okay lang yun. Hindi naman halata eh. Kaya, go na girl. Mukhang hinahanap ang tindahan eh. Ay, hello. Sa tindahan ba yung punta mo? Hello din. Oo bago lang kasi ako dito. Bagong lipat kami dyan kaya di pa ako familiar sa lugar. Ganun ba? Malapit lang yung tindahan namin dito eh. Konting lakad lang makakarating na tayo doon. Halika, alalayan na kita. Ayun, salamat. Pero paano ba kita aalalayan? Pasensya ka na, ngayon lang kasi ako nakasalamuhan ng hindi nakakakita. Hawakan na lang ba kita sa braso? Pero sige na nga, bahala na, tara na. Magkahawak kamay talaga tayo. Pwede naman ako sa balikat humawak. Pero okay na nga yan. Salamat, Nancy Oo nga, may itsura nga siya, lalo na sa malapitan. Ha? Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Nancy, napapansin ko na pala yung pagtabay ng Willie niyan sa tindahan kapag ikaw ang bantay Halatang may gusto sa sayo. Wala po yun, Tay. Nagpapatulong nang naman siya sa akin magbasa ng mga activities nila sa school eh. Tsaka nagbabantay lang din naman ako dito sa tindahan kaya tinutulungan ko na din po siya. Di naman yun nakakaabala sa akin. Gilan mo ako sa patulong-tulong na yan. Kung hindi mo pa alam, pues, sasabihin ko sa iyo. Sigurado akong may gusto yung Willie na yun sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, Nancy wag na wag kang magkakamaling pumatol sa ganyan lalaki. Bulag yan. At panigurado akong walang kinabukasan ang buhay mo dyan. Ano pakakaya niyan sa iyo? Pag kayo nagkatuluyan, magdadagdag lang yan sa alagain mo at sakit ng iyong ulo. Bakit ka ba nagagalit? Ang sabi naman ng anak mo ay tinutulungan lang niya ang binata. At saka, hindi naman porke bulag, ay husgahan na natin Isa siya. ka pa, wag na wag mong kukusintin ang pakikipaglapit ng anak mo dyan sa lalaking bulag na yun Sinasabi sa inyo, walang may dudulot na maayos yung binatang bulag na yun sa buhay ng anak natin. Tapos ang usapan! Mabilis ang naging pag-usad ng panahon. Mariin man ang babala ng ama ni Nancy tungkol sa pakikipaglapit kay Willie, ay hindi man naiwasan ng dalawa ang madalas na pagkikita dahil sa tindahan nila palaging bumibili ang binata. Dahil hindi nakakakita, madalas na magpatulong si Willie kay Nancy sa pagbabasa ng mga libro kung kinakailangan. Dahil likas ang pagiging matulungin, ay magaan sa loob ni Nancy ang pagtulong kay Willie. Hanggang isang araw,
Tao po. Magandang hapon po. Oh, ikaw pala, Willie. Anong ginagawa mo dito? Eto, binibisita ka. Ha? Bakit? Anong meron? Wala ka kasi sa tindahan kanina eh. Kaya, pumunta na ako dito. Ikaw talaga. Paano ka naman nakapunta dito? Siyempre, di ba nga? Pag gusto, may paraan. Lalo na para sa taong gusto ko. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Huy, ikaw ah. Akala mo hindi ko alam yung pasulat-sulat mo sa braille ah. Tinatanong mo pa dun sa kaibigan ko kung may boyfriend na ako. Bakit? Ikaw din naman ah. Akala mo hindi ko alam yung sumesenyas ka pa daw sa kaibigan mo para sabihin sa akin na wala ka kamong boyfriend. Ikaw talaga. Sige na nga, pasok ka na muna. Ikukuha lang kita ng maiinom ha. Upo ka muna dyan. Salamat, pero wag ka na masyado mag-abala. Kumain naman ako kaya busog na ako bago... Ano ginagawa niyan dito, Nancy? Tay, bumibisita lang po siya. Para saan? May sakit ka ba at kailangan ka pang bisitahin? At ikaw naman lalaki, ano ba talaga ang pake mo sa anak ko? Nililigaw mo ba siya? Tay naman, ano po bang klaseng tanong yan? Magkaibigan lang po kami. Hindi ikaw tinatanong ko. Hayaan mo siya sumagot. Ay, sa totoo lang po, napapalapit na po ang loob ko sa anak nyo, si Nancy. Hindi po siya mahirap mahalin. Mabait po siya, matulungin, at... Kalokohan. Narinig mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo anak ko? Ano naman ang mapapala niya kung papatwa siya sa'yo? Ano naman ang ipakakain mo sa kanya? Ano na magiging kinabukasan nyo kung ikaw mismo kailangan pa yung asagasuhin? Para sa kalaman mo, hindi namin panilaki ang anak namin yan para pumatong sa bulag. Tatapatin kita, hindi ko gusto ang katulad mo para sa anak ko. Ihatid mo na yan sa labas ng pinto, Nancy. Tapos na yung usapang ito. Walang nagawa si Willie noong oras na iyon, kung hindi ang lisanin ang tahanan ni Nancy. Hindi niya gusto pang sagutin ang ama ng dalaga, kung kaya't pinili na lamang niyang manahim, kahit marami pa sana siyang gustong sabihin. Maging si Nancy ay hindi alam kung paano pang pakikiharapan ng binata pagkatapos ng nangyari sa kanilang tahanan. Bumibili pa rin ito sa tindahan nila at maswerte namang hindi sila naaabutan doon ng kanyang tatay. Hindi pa rin nila muling napag-usapan ang hindi direktang pag-amin ng binata sa nararamdaman nito para sa kanya. Na magkaroon ng pagkakataon ay inaya ni Willie si Nancy na bumisita sa kanilang paaralan. Ang paaralang ito ay eksklusibo para sa mga taong may kapansanan sa paningin. Dahil sa kagustuhang maunawaan palalo ang kalagayan ni Willie at kung paano ito nakakapag-aral, pumayag si Nancy sa anyaya ng binata. Saan ko kaya hahanapin dito yung classroom ni Willie? Nakakatuwa naman. Ang laki ng school na to. Tsaka, lahat ng nakikita ko dito parang normal lang silang naglalakad na parang wala silang kapansanan. Tapos lahat pa sila nakaking. Ay! Halami, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi kasi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Nabunggo tuloy kita. Pasensya na. Ayos lang. Salamat sa tulong ha. Pasensya na rin. At mabilis yata ang lakad ko. Hindi kasi kita nakikita eh. Pasensya na talaga ha. Naku, hindi nga ikaw yung dapat mag-sorry. Ako dapat kasi ako yung nakabunggo sa'yo. Pasensya na talaga. Hindi talaga ako nakatingin sa dinadaanan ko. Ayos lang yun. Teka, saan nga pala ang punta mo? Kamag-anak ka ba ng isa sa mga students dito? Hindi. Kaibigan ko kasi yung isa sa mga students dito. Hinahanap ko yung classroom niya. Baka kilala ko. Sasamahan kita. Si Willie. Kilala mo?
Si Willie? Classmate ko yun. Halika. Sa classroom din naman ako pupunta. Sumabay ka na. Uy, Willie, ayan ka na pala. Buti na lang tinulungan ako ng kaklase mo na mahanap kong classroom mo. Ano, tara na ba dun sa aya mo sa akin na magpunta sa perya? Oo. Tara na. Ano, Nancy? Nag-e-enjoy ka ba dito na kasama ko? Oo naman. Salamat dinala mo ako dito. Ganda pala dito, no? Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo. Kasi sobra mo kong pinasaya mula nung nakilala kita. Ano ka ba, Willie? Oo nga, totoo nga yun. Sige na nga, lakad-lakad muna tayo ulit. Medyo madilim na pala sa parte na to, Willie. Ganun ba? Pero teka, bago tayo maglakad ulit. Nancy, okay lang bang humarap ka sa akin saglit? Bakit? Anong may... Grabe ka talaga, Willie. Nagulat ako dun, Pero alam mo ba, sa'yo ko lang nagawa lahat ng to. Mahal na mahal kita, Nancy. Sa pagpasyal ni Nancy sa School for the Blind, ay lalo niyang naunawaan kung paanong kumikilos at nag-aaral ang mga taong may kapansanan sa paningin. Mabilis rin niyang nakapalagayan ng loob ang bagong kaibigang nakabanggaan niya. Lumipas pa ang maraming mga araw at mas lalong nagkalapit ang loob ni Nancy at Willie. Hanggang isang araw, ang pagkakaibigan ay tinuldukan. Hayagang ipinagtapat ni Willie ang damdamin sa dalaga. Dahil pareho rin ang nararamdaman, sinagot ni Nancy ang panliligaw ni Willie. At naging opisyal na nga ang kanilang relasyon. Hanggang sa makapagtapos ng high school si Willie, ay laging nasa likod niya si Nancy. At dahil nga sa hindi pagsang-ayon ng ama ng dalaga sa relasyon nilang dalawa, isang desisyon ang kanilang nabuo. Ano ba yung mahalagang sasabihin mo? Pasensya ka na kung hindi tayo sa bahay namin nag-uusap. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin payag si tatay sa relasyon nating dalawa Okay lang, naiintindihan ko naman. Tsaka pasensya na rin kung ikaw pa yung pinapunta ko dito. Pero sa tingin ko kasi, ito lang yung tanging paraan para hindi na nila tayo mapaglayo. Anong ibig mong sabihin? Anong paraan? Lumayo tayo. Tayong dalawa lang. Magtana na tayo, Nancy. Ano? Sigurado ka ba dyan? Paano tayo? Sobrang bata pa natin. Hindi ko kakayanin yung ganong buhay. Paano natin itataguyod kung sakaling magkaroon tayo ng anak? May trabaho naman ako. Hindi ganong kalakas, pero kumpiyansa ako na kaya tayong buhayin ng pagmamasahe ko. Tsaka, hindi ako hihinto sa pag-aaral, Nancy. Magtatapos ako. Bibigyan ko kayo ng magiging pamilya natin ng magandang buhay. Patutunayan natin sa pamilya mo, sa lahat, na hindi hadlang yung kakulangan ko para ipaglaban ka, para itaguyod yung pamilya natin, para ipakita kong mahal kita. Dahil sa takot na paghiwalayin pa, umayag na rin si Nancy sa solusyon ni Willie at nagtanan nga sila. Uy, Mars! Alam mo na ba? Ay, Alin. Ano na naman nasagap mo? Ito na nga, Mars. Alam mo ba, yung si Nancy. Kilala mo yun, di ba? Nakipagtunan. At eto pang matindi.
Ay, pagtanan daw sa isang bulag. Oh my God. Wala na ba ibang choice? Talaga ba? Grabe naman pala, no? Parang maubusan ng lalaki. So dami naman ng lalaki, bakit sa bulag pa? Mga kabataan nga naman ngayon. Hindi mo alam. Ano naman kung sumama ang anak ko sa isang bulag? Masama ba yon? Buti pa nga ang bulag na yon na pinag-uusapan nyo. May marangal na trabaho at nagsisikap magtapos ng pag-aaral. Kayo, anong ginagawa nyo? Kalkalin ang buhay ng iba. Kaya, kung wala kayong sasabihing maganda, itikom nyo yung mga bibig nyo, mga chismosa. Bagamat nasaktan sa ginawang pagtatanan ng anak, ay nangibabaw pa rin sa ina ni Nancy ang pusong mapagmahal at mapagtanggol. Sa kabilang banda, masaya ang naging pamumuhay ni Willie at Nancy sa piling ng isa't isa. Sa una ay nanibago si Nancy dahil sa pagsasama nila. Lubos niyang naunawaan ang hirap ng kalagayan ni Willie bilang isang bulag. Subalit sa pagsisikap ng lalaki ay mas lalo niya itong minahal. Binayayaan sila ng mga supling na lalong nagpahirap, ngunit nagpatibay din sa kanilang relasyon. Paano na yan? Hindi ka makakapasok sa school at di ka rin makakapag-home service sa lakas ng ulan. Tapos paubos na rin yung mga stocks natin. Huwag kang mag-alala, to namang asawa ko. Di ko kayo pababayaan ng mga anak natin. Eto mamaya pagtira ng ulan, bumili ka ng mga kailangan natin ha. Ako nang bahala mag-alaga sa mga anak natin mamaya. O teka, saan galing yung pera mo? Di ba binigay mo na sa akin yung mga kinita mo nung nakaraan? Sa mga tip yan ng mga pasyente ko. Binibigay ko sa'yo yung mga bayad nila. Tapos yung mga tip naman, tinatabi ko para sa mga gantong pagkakataon. Kaya, ayan, meron pa rin tayong mahuhugot. Marami pang pagsubok ang dumaan sa buhay ng mag-asawa. Hindi biro ang naging paglalakbay nila sa kalsada ng buhay kasama ang kanilang mga anak. Subalit dahil sa labis na pagmamahal sa isa't isa at pagtutulungan, nalampasan naman nila ang mga hamon na magkahawak ang mga kamay. Hindi nila namalayan ang pagtakbo ng panahon. Pagkatapos ng mahirap na pagkabang, nakapagtapos ng kolehiyo si Willie. Dahil sa kagustuhang mas lalong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, nagpasya si Willie na kumuha ng student visa patungong Amerika at doon ipagpatuloy ang kanyang masteral. Katulad ng dati, hindi naging madali ang proseso. Subalit, dahil sa determinasyon na itawid din niya ang mga ito at sa wakas nga ay nakatuntong sa Amerika. Sa ngayon ay magkasama na sina Willie at Nancy sa Amerika at doon naninirahan. Malalaki at nakapagtapos na ang kanilang mga anak. Tungkol naman sa mga magulang ni Nancy, sa wakas ay natanggap na rin ng mga ito ang kanilang pag-iibigan. Sa kwentong ito, makikitang hindi kailanman magiging hadlang ang kakulangan upang ipaglaban ang pag-ibig na nararamdaman. Literal man ang dilim na bumabalot sa mga mata ni Willie, si Nancy naman ang naging liwanag niya upang tanglawan ang mahaba at puno ng pagsubok na kalsada ng buhay. Here, make it off at your